Hindi tayo umasa sa mga dayuhan! Kailangan natin kumilos ngayon. Pagsamasamahin mo lahat ng national and local government official, ilagay mo na 2 milyon sila lahat, more or less. Ilan ang taong bayan na Pilipino? Ang grown-ups, hatiin mo na yung 130 million. Lagay mo na lang, 120, 60 million yung grown-ups, kagaya natin. Nasa edad na, nasa tamang pag-iisip. 60 million! 60 million! Against sa 2 million. Bakit tayo matatakot? Bakit tayo matatakot sa kanila? Wala tayong ibang gawin, kundi linggo-linggo, Luzon, Visayas at Mindanao, habang umabot tayo ng milyon sa Luzon, 1 milyon sa Visayas, 1 milyon sa Mindanao, matatakot na ang mga demonyong nakaupo sa gobyerno. Hindi natin kalaban ang gobyerno. Tayo ang gobyerno. Ang kalaban natin, yung mga naupo sa gobyerno na hindi tayo ang bumoto, sila ngayon ang nagwawalang hiya sa ating lahat, 130 milyon na Pilipino. Ilan lang sila. Ang mindset ng PNP, pagsamasamahin mo sila, 240,000. 240,000 armed against sa 60 milyon. Pagsamasamahin mo ang armed forces, 160,000. Gawin mo ng 200,000 against sa 60 milyon. Huwag na tayong mag-alatsamba. Huwag na. Ang hirap, ang pagod, ang hirap. Nagsasakripisyo tayo para parehas tayong wala. Akala niyo ba, itong lahat na nakikita nyo, galing sa United People's Initiative yan, sa tulong ng mga kaibigan natin, si Miss Cathy Binag, na tumutulong sa atin personally, at ang iba pa, para mabuo ito, hindi naman magmukha tayong kawawa. Kawawa na nga tayo, yung gagawin nating rally, mukha pang busabos. Maraming salamat sa inyo. Mananalo tayo sa laban. Ang ikapanalo natin, pilitin natin. Sa susunod na linggo, bawat isa na nandito, maghikayat kayo ng 10 lang. 10 lang. Luzon, Visayas, Mindanao, parami tayo ng parami. Habang sila pakonti ng pakonti. Bakit? Yung iba, namamatay na sa sakit. Yung iba, binabangungot. Yung iba, ang daming karamdaman. Mamamatay na yung mga yan, malapit na. Wala tayong gagawin kundi ipakita 5 million sa Luzon, 5 million sa Visayas, 5 million sa Mindanao. Ang gagawin nila, slowly, mag-i-exit yan ng bansa. Lalabas ng bansa yan. At ang gawin natin, lahat ng bahay nila na nangurakot sa bansa natin, kinurakot lahat ng yaman na meron tayo, pasukin natin ang bahay nila, kuhain natin lahat ng pag-aaral nila. Magandang hapon sa lahat. Retired Captain Ray Valeros. Oh, ano, opening remarks pa lang yan. Anong masasabi nyo? Anong masasabi ng taong bayan? At ano yung partner? Eto na, uulitin natin yung binigkas natin kanina. Kami ang magsasabi ng I saw the sign, kayo ang magsasabi ng tama na ang lies, Bongbong resign. Pakulong na yan! Makulong, dapat makulong. Pakulong na yan! Lahat ng mga nangagot at nanakaw, Tama! pagdiba ng kabundukan, pagkuha ng ating mga mineralis, pagpatakboy ng mga taong mga nakatira sa kabundukan. That is a discrimination, ha? Hindi tayo umasa sa mga dayuhan! Kailangan natin kumilos ngayon. Kaya, hindi ko na ito pahabain pa. Ito ay idadagdag ko lang sa inyo na isang paraan, isang malinaw na paraan. Hindi sa dahas, kundi sa batas. Hindi sa revolusyon, kundi sa tamang solusyon. Oh. Tayo ang lumaban! Yun ang dapat natin gawin na sa ating solusyon Tayo dapat umasa sa
kung papayag kayo, ito ay idadagdag natin sa ating mga hinanaing ngayon. Ituloy natin ito hanggat magkaroon ng tunay na hustisya, hanggat nakulong na ang tunay na sindikato at may ang pinuno, ang mastermind ng korupsyon. Matatagpuan yan. Hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyo. Hala! Hala! I saw the sign! Ito na para mabasa ng lahat. I saw the sign! Mas malakas! I saw the sign! Mga kaibigan, mga kapatid, oras na para, Ito na mga kaibigan, titingin natin ang timpla ngayong gabi. Yes. Tatawagin natin ang isa sa may malaking puso para sa gabing ito. Mga kaibigan, talakpakan na may kasamang sigawan for J.Chris Pastrana! Ninyo na pagsigaw, tama ang ginawa natin na pagtiis at taghirap upang ito'y marinig sa ibang bansa. Then we are the member of the United Nations. Lagi niyong tandaan, JAR number 183-591, October 14, 2008. That is the ruling of the Supreme Court. Ruling of the Supreme Court that our country is one of the signatory of the United Nations. So, bakit hindi tayo gagamit kahit kunting isip lang sa ilang buwan, bawat eleksyon na nagkaroon ng mga ganitong korupsyon, nagkaroon ng reklamo, bakit hindi natin subukan? Nagpagod na tayo ng maraming bisis, nagkabatuhan, nagkasakitan, nagkasugatan. Merong pang ibang solusyon. Kung hindi na tayo mapansin dito sa bansang Pilipinas, why not? Ng mga tao dito, hindi natin pagkat magkakaisa na upang tayo iparating ang ating panawagan sa United Nations. Yung Committee on Elimination and Racial Discrimination doon sa Geneva, Switzerland, nakarating na ang una kong complaint doon, June 23. At ang una kong sinulatan sa ating reklamo, International Court of Justice, International Criminal Court, The Hague, the Netherlands, natanggap nila June 18. Tungkol dito, dahil lahat tayo, hindi lang kayo. Kami at ang buong sambayan ng Pilipinas, kasama ang mga OFW, biktima sa pagnanakaw ng mga politiko. Kaya kung maaari, idagdag ko lang sa inyo na kung kayo ay masigasig sa ating pakikaglaban, sana kunting pagdinig. I saw the sign! Sabay-sabay! I saw the sign! Yeah! Palakpakan niyo ang sarili. Palakpakan niyo naman ang mga sarili niyo. At hindi na parang upang magbigay ulit ng talumpati Yes. sa atin. Palakpakan naman po natin si Sikat Neil J. That's the size of the Philippine national budget for 2026 signed into law by President Marcos last January. Buried inside that number is a figure the public was never meant to notice easily. Over 400 billion pesos in spending that neither the House nor the Senate
had actually approved before it became law. The Supreme Court found it, and now both chambers of Congress have been ordered to explain where it came from. Ito ang kwento ng pera na para bang bumubula sa kadiliman sa gitna ng proseso ng pagbuo ng budget. Every year, the national budget follows a set path. The President submits a spending plan, the House debates it, then the Senate does the same, each chamber passing its own version. Before those two versions become final law, small group of legislators meet behind closed doors in what is called the Bicameral Conference Committee, tasked simply with reconciling minor differences between the two versions. It's not supposed to be where new money appears. Sa teorya, dito lang dapat pinagtutugma ang mga detalye, hindi pinapalaki o binabago ang buong budget. But starting in 2024, this is exactly what happened. 3 years in a row, petitioners, including the late Representative Edsel Lagman and Senator Coco Pimentel, brought the issue before the Supreme Court, arguing that the bicameral committee had inserted appropriations that inflated the budget far beyond what either chamber had actually voted on. Former